Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong pag-iyak po ng China dyan po sa Typhoon missile system ng US sa Pilipinas mga babayan At sinasabi nga po ng China dito na meron daw pong ipinangako ang ating pangulo, ang bansa natin o ang AFP sa China na aalisin daw po nila o aalisin daw po natin yung US Typhoon missile system sa ating bansa. Dito makikita natin mga kababayan kung gaano ang takot nila dito sa US Typhoon missile system na to. At sinasabi nga nila na ito raw banta sa kaligtasan o katahimikan ng diyan po sa West Philippine Sea. Paano kaya naging banta to? Banta ito sa kanila mga babayan dahil natatakot sila na baka ito gamitin po laban po sa kanila. Natatakot sila na baka pagka may ginawa silang hindi maganda ibiglang i-activate to, pasabugin ang kanilang mga barko. Yan po yung kanilang sinasabi. At ito nga iginiit ng AFP mga kababayan na wala daw pong ipinangako ang ating bansa sa China na aalisin po ang US Typhoon missile system. Okay, so yan yan ang ating pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Okay, so yan. Umpisaan natin ang mga balitang ito, ating alamin ano nga ba ang iniiyak na ito ng China. Okay? Let's go! Maring itinanggi ng NSC ang umano'y pag-alis ng Pilipinas sa Typhoon missile system sa bansa, kasunod ng pag-alma ng China. Samantala, PCG tiniyak na patuloy ang pagbabantay nila sa mga barko ng China sa ating teritoryo. Yan, iyak ang China. Natatakot sila sa US Typhoon missile system ng Amerika dito sa Pilipinas, mga kababayan. Gustong-gusto nilang alisin yan. At gumagawa na naman sila ng kwento, sigurado yan, na nangako daw. Ganyan sila magaling kagaya ng ginawa nila sa BRP Sierra Madre, Nangako daw ang Pilipinas sa kanila na aalisin daw natin yung BRP Sierra Madre. Kesyo sa sinasabi rin nila na nakakasira yan sa kalikasan, yung BRP Sierra Madre nakasadsad po. Ngayon, eto namang US Typhoon missile, pinapalabas nila na nangako daw ang Pilipinas sa kanila. Mindsetting na naman mga kababayan, yung kanilang ginagawa. Mina-mindset nila, nagpa-fabricate sila ng mga kasinungalingan na kwento para paniwalaan ng buong mundo, para paniwalaan ng Pilipinas, para paniwalain, yung kanilang mga mamamayan, para palabasin na yung mga Pilipino hindi marunong sumunod sa usapan. Ganun lang yun. Yun yung diskarte nila, di ba? Si Patrick De Jesus ng PTV sa sentro ng balita. Yes, Patrick. Angelique, muling dinepensahan ng National Security Council ang pananatili ng Typhoon missile system ng Amerika dito sa Pilipinas. Kasunod ito ng pag-alma na naman ng China, kung saan sinabi pa nila na may commitment ang Pilipinas na alisin ito. Sabi ng NSC, kailanman ay walang naging ganitong pangako ang Pilipinas. Wala daw pong ganyang pangako ang Pilipinas. Malinaw na nagsisinungaling itong mga Chinese na to. Nagsisinungaling ang China. Mga babayan, gumagawa ng kwento ang China. Diba? Malinaw na malinaw po yan. May script sila dyan, mga kababayan. Gusto nilang palabasin na yung Pilipinas hindi marunong sumunod sa usapan. Malinaw po yung kanilang ginagawa dito, na panlilin lang, o panloloko. Malinaw na malinaw po yan, Kaya kayo wag kayong boboto ng mga pro-China. Kung saan ang panatili nito sa bansa
ay para sa pagsasanay. Hirit pa ng NSC, tayo nga ay hindi nagkokomento sa pag-upgrade ng China Tama sa naman. kanilang military capability. Pero bakit sila ay patuloy sa ginagawang pagpuna? Yun, di ba? Totoo naman eh. Di ba? Wala tayong pakialam kung magpalakas kayo ng depensa ninyo, magpalakas kayo ng puwersa ninyo, no? Pero huwag niyong pakialaman kung ano yung ginagawa ng Pilipinas. 'Di ba? Wala namang ginagawa sa inyo yung Pilipinas. Bakit kayo natatakot, no, doon sa ginagawa ng Pilipinas na pagtitraining, pag-upgrade, no, ng mga barko, ng mga ganito, yung exercises na to. No, bakit natatakot ang China? 'Di ba? Nababahala sila. No? Na baka gamitin sa kanila itong Typhoon missile system na to. Eh di, that it delikado is sila. deceptive on the part of the People's Republic of China to comment on our right to improve our defense capabilities and position Balikan natin yung mga babayan of China on the part of the People's Republic of China to comment on our right to improve our defense capabilities and position while they continue to improve their offensive capabilities. Tama. Iginit din ng NSC na walang ipinapakalat ang Pilipinas na anti-China rhetoric dahil nanatili pa rin naman ang relasyon natin sa China. Kaugnay ito ng pagkakaresto kamakailan sa mga Chinese nationals dahil sa umano'y pang-espiya. Sabi ng NSC, may sapat na ebidensya rito kung saan naihain na rin ang mga kaukulang kaso. O eto, gumagawa na naman sila ng kwento, no, na meron daw tayong mga anti-China rhetoric, mga kababayan. Magaling sila mag-fabricate ng mga fake news para makuha yung simpatya ng tao, no, ng sambayanan, no, ng mamamayan nila, ng mga Pilipino. No, ganun yung ginagawa nilang dito, mga kababayan. No, huwag kayong naniniwala doon sa kasinungalingan ng China. There is no anti-China rhetoric that is being propagated. We just happen to have the evidence to pin down several Chinese nationals who have been arrested by Philippine law enforcement authorities in the act of espionage. Samantala, patuloy ang pagbabantay ng PCG sa mga barko ng China sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Sa ngayon ay naitaboy ng higit 100 nautical miles mula sa Bani, Pangasinan ang China Coast Guard 3304 dahil sa pagmaniobra ng barko ng PCG na BRP Capra. Ang The Monster ship naman ay umalis sa Scarborough Shoal at na-monitor 164 nautical miles mula sa Cabra Island, Mindoro na naglalayag patimog. Yan ang pinahuling ulat. Balik na ng China yun, mga... O, eto pa. Sinagot ng Armed Forces of the Philippines ang muling pag-alma ng China kaugnay sa pananatili ng Typhoon missile system sa Pilipinas. Samantala, plano naman ng sandatahang lakas na isama ang marami pang bansa sa pagdaraos ng mga multilateral maritime cooperative activity. Narito ang report. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na walang naging pangako na alisin ang mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas. Yan malinaw. Walang ipinangako, no, ang Pilipinas sa China, mga kababayan. Taliwas doon po sa pinapakalat nilang balita, no? Taliwas doon sa kanilang press conference. Taliwas doon sa kanilang mga statement. 'Di ba? Malinaw na panlilin lang, mga kababayan. Sagot ito ng AFP. Ayan, basahin natin. Ano daw statement ng China, mga kababayan? The Philippines has explained itself multiple times regarding the introduction of the Typhoon system. Okay? Pledging, nangako daw that the deployment was temporary, no, and that the system will be shipped out of the country after relevant military exercises. So ano naman sa kanila, no, ano naman sa China kung nanatili dito, no, etong Typhoon missile system ng Amerika sa ating bansa? No, anong pakialam nila? Diba? Tayo nga hindi tayo nakikialam sa kanila. Wala nga tayong pakialam dun sa mga ginagawa nila. Tapos sila, panghihimasukan nila yung desisyon, no, ng Pilipinas, yung desisyon ng ating bansa, no, na manatili dito yung Typhoon missile system ng Amerika. No? Anong karapatan nila na panghimasukan yung desisyon natin? 'Di ba?
Sa muli na namang pag-alma ng China sa pananatili ng Typhoon missile system. Hindi rin daw nila hayaan Okay, however, it has breached such commitments, no? Sinasabi nila, no? Sumira daw tayo sa mga commitment, claiming they would acquire its own mid-range system and field these deterrent capabilities and linking the South China Sea issue with the Typhoon system, no? Yun yung kinakatakot nila. At nangako raw tayo, no? Nabibili tayo ng sarili nating mid-range system, no? So ano naman pakialam na naman ng China dito? Ano na naman pakialam ninyo kung bibili ng mid-range system mga Pilipinas, di ba? Eh kung gusto namin na nandiyan yung Typhoon missile system ng Amerika dito sa aming bansa, eh anong pakialam ng China? Di ba? ang mga bagay na may banta sa kanilang seguridad. Takot sila di ba? Bagay na may banta sa kanilang seguridad. So natatakot sila na nandito yung Typhoon missile system ng Amerika. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Natatakot sila doon sa mga posibilidad na mangyari at ito raw ay threat sa kanilang security. No? So ano naman ngayon? Di ba? Kung nandito yung Typhoon missile system na yan. Di ba? Hindi ba threat sa Pilipinas yung mga ginagawa ng China? Hindi ba threat sa national security ng Pilipinas yung pagpasok ng mga barko nila sa karagatan natin? No, hindi ba threat sa national security ng Pilipinas yung mga Chinese na pumapasok dito na sinasabi ng mga espiya? Di ba threat din yun? Oh. Sino ngayon ang maraming ginagawang kabulastugan? Sino ngayon yung mga nanghihimasok? Di ba? China. Una ng hinamon ng Pangulo ang China na itigil ang mga ginagawang pangahara sa West Philippine Sea sa kondisyong ibabalik ang Typhoon missile system. Abril lang nakaraang taon pa nasa Pilipinas ang naturang agamitan. Sabi ng AFP, magpapatuloy ang mga pagsasanay gamit ang Typhoon, lalo't isa ito sa mga planong bilhin. Presence nitong Typhoon missiles is for us to rehearse how to use it, how to deploy it, tinitingnan natin yung logistical trains, paano yung probability of transfers from one location to the other. As long as we are using it for these training purposes and the commitment to use this for our exercises, nandiyan siya. Yun naman pala gagamitin ito sa mga exercises. So hindi pa tapos yung mga exercises? Diba? Nawiwindang na yung China. Gusto nila madali-madali, no? Para magawa siguro nila kung ano yung gusto nilang gawin diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba yung panghihimasok nila sa atin? Eh di dyan na lang yung Typhoon missile system na yan, wag na alisin yan, no? Para laging natatakot itong China. Samantala, ipinakita ang pinaigting na interoperability sa ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Canada nitong Miyerkules. Isinagawa ito sa Northern Luzon Command Joint Operational Area sa bahagi ng West Philippine Sea. Idineploy ng AFP ang BRP Andres Bonifacio at C-90 aircraft, habang naglayag sa Canada ang HMCS Ottawa kung saan lumahok naman ng US sa pre-sale at monitoring ng aktibidad. Iba't ibang pagsasanay ang isinagawa sa MMCA, kabilang na ang Anti-Submarine Training Target Exercise. Bagamat na monitor ang 3 barko ng PLA Navy ng China, isang oceanographic surveillance ship at military helicopter, hindi nakaapekto mga ito sa pagsasanay. Diba? Andun pa rin sila, no? Kahit na nagkakaroon ng military exercises dyan po sa karagatan na yan, yung mga barko ng China, yung PLA Navy, nandun din, no? Parang nag-uudyok pa sila, di ba? Naman ng AFP na mas marami pang bansa ang lumahok sa mga multilateral maritime cooperative activity. Delikado We are sila. looking forward to having more of this with other countries such as Italy, United Kingdom, and France. No? Dati wala tayong mga joint sale with these countries, pero unti-unti yung mga ibang bansa, katulad ng mga bansa galing sa Europa, ay nagkakaroon ng interes dito sa ating bansa. Target din imbitahan ng Pilipinas ang South Korea na sumama sa tinatawag na Squad. Isa itong alyansa na binuo para isulong ang malayang Indo-Pacific at kinabibilangan ngayon ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan. Patrick De Jesus. Yun, no?
'Diba? Nagkakaroon na ng mga bansa, ng mga kaalyado, no, na echipuwera yung China, hindi kasali. Dito makikita natin, no, na talagang natatakot yung China doon sa US Typhoon missile system. At kung mapapansin natin, doon medyo napapaisip sila, no, bakit kaya hindi pa inaalis itong Typhoon missile system na to? Hindi kaya baka stay na yan dyan, no? At least nakapwesto na, no, yung Amerika sa Pilipinas. Yun yung siguro, no, na isa sa kinatatakot nila. 'Di ba? Ayaw nila na merong mga military bases dito sa Pilipinas. Siguro, no? Kaya maraming mga tao ang ayaw, no, ng mga military bases dito sa Pilipinas. Baka sila rin mismo mga pro-China. No? Ano sa palagay ninyo? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.